Kaugnay ng pagpapasuspindi sa eleksyon ng SK sa susunod na buwan, makakausap natin si Commission on Election Spokesperson James Jimenez. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, ma'am. So, sir, suspended na nga po hanggang October 2016 ang SK election. So, sa ngayon po, pinaghahandaan nyo na po ba simula ngayon itong SK elections na isinet po para sa susunod na taon? Well, una-una, ma'am, no, the fact na suspendido na siya, ang pagkakaalam namin, hindi pa siya officially suspended. But the Senate and the House, nag-agree na sila na isususpindi nila. So magkakaroon ata ng hearing bukas, so doon natin malalaman yung exact terms ng suspension, kung hanggang kailan nila isususpindi. But yes, tama kayo. Yung mga paghahandang ginawa namin ngayon para sa Pebrerong halalan ng SK, ay siya pa rin naman po yung gagawin namin for October. Pero kapag nasuspend nga talaga itong SK elections, ang ipaprioritize po natin, syempre, yung 2016 National presidential elections. So sir, yun na nga, di ba? I was going to ask you that. So kung matuloy po to, hindi pa pala final, ano? So kung matuloy po itong suspension at naset nga po talaga na October 2016, hindi ko kaya mahirapan yung paghahanda ninyo, lalo pat it's May 2016 presidential election, sir? Pero ma'am, kasi ang talagang ang talagang regular naman na schedule ng SK is always October of the same election year. No? It's always May is the national and local elections, and then several months later, October is the barangay and SK. Yun po talaga ang ritmo ng halalan sa atin. Nagbago lang kasi sinuspindi yung SK noong 2013. So kung ibabalik na siya sa October 2016, then it will be really just balik sa lumang cycle natin na medyo nakasanayan na rin naman ng COMELEC. Kaya naman, sir. Hindi na magiging issue yun. Kaya naman po, no? Kahit magkasunod na eleksyon yun. Yes, ma'am. Sir, pagka ganun, magkano ho kaya yung gagastusin para po dito sa separate elections na to na katatapos ng po nitong 2016 national elections natin? Yung usually yung cost niyan, basically mag-share na sila ng costing niyan ng barangay elections kasi isasabay usually yung SK sa barangay. So, ang estimate dyan is roughly around 1 to 1.5 billion pa rin po ang gagastusin. Probably a little more kasi syempre mas maraming tao sa barangay kaysa sa SK. Pero hindi na po nalalayo doon. Okay. Pero to sir, manual, hindi po to yung automated, hindi tulad sa national elections. Tama po, manual po yan. Okay. So sir, kunin ko na rin ang reaction ninyo kasi ang sinasabi nila, kaya gusto daw nilang i-postpone to dahil breeding ground ng corruption ng kabataan itong SK. Baka pwedeng hingin ko na rin ang reaction ninyo. Well, noong 2013 pa po, nagsabi na ang COMELEC din na supportive kami dun sa ideya ng i-reform ang SK. Kasi nga nakikita natin at naririnig natin na maraming mga usap-usapan tungkol sa vulnerabilities ng SK system, particular sa usaping corruption ng mga kabataan. So sa amin, although wala kaming facts and figures naman talaga to support that, sa tingin namin, mas maganda talaga kung at this point, i-re-examine na natin yung sistema. Mas maganda na siguro yung kesa doon sa gusto ng iba na i-abolish entirely. No? So let's try to reform it first, and then kung talagang kung tama ang trabaho natin, then I'm sure yung bagong SK na lalabas, mas maganda ng dihamak doon sa original niya na form. Sa previews, oo nga sir. So kung sisimulan naman po nila yung reforma na ganito, di ba ang sabi nga ho isa sa reforms that they're going to suggest is bawal patakbuhin yung malalapit na nakamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno dahil sabi nga ho nila ayaw nila ng political dynasty. So sa tingin niyo ba sir, maliban dito sa SK, baka kailangan na rin natin para naman sa iba pang posisyon, sir? Maganda, siguro parang maging testing ground yung SK to see if that sort of provision is workable. Pero yung mga ganyang bagay, ma'am, iniiwan na po namin yan sa Kongreso. Bahala na sila mag-isip ng mga ganyang klaseng solusyon. Ang sa amin, ini-implement lang po namin yung mga election laws na ipinapasa nila. Okay, sir. Marami pong salamat sa oras na inyong binigay. Maraming salamat po. COMELEC spokesperson James Jimenez.